10 araw na kasama ng manugang ang kanyang biyenang lalaki nang walang sinumang nakakaalam. Ang nakakakilabot na katotohanang nakatago sa likod nito ay gumimbal at yumanig sa pundasyon ng isang buong pamilya. Ang kwentong ito ay isinalaysay ng isang batang babae na aksidenteng nawalan ng isang mahalagang bahagi ng kanyang alaala dahil lamang sa isang simple at inosenteng paniniwala na ang pag-aalaga ay laging katumbas ng pagmamahal. Ang pangalan niya ay Lyra, isang 27 taong gulang na babae, nakararating pa lang sa pagiging ina matapos isilang ang kanyang panganay na anak 4 na araw na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, sa mismong panahong iyon, kinailangan ng kanyang asawa na agarang lumipad patungo sa ibang bansa para sa isang business trip. At tila ba sinadya ng tadhana, kinailangan din ng biyenan niyang si Madam Aling na umuwi sa kanilang probinsya sa Lokban para alagaan ang kanyang lola na biglaang na-stroke. Kaya naman, sa loob ng 10 araw ng kanyang maselang na pagpapagaling, ang tanging lalaking kasama ni Lyra ay si Don Rodolfo, ang kanyang biyenang lalaki. Walang sinumang babae ang nakapagsabi kay Lyra kung ano ang pakiramdam ng magpagaling mula sa panganganak na ang kasama mo ay ang iyong biyenang lalaki kung gaano ito kakaiba at kahirap ipaliwanag. Wala ring nagpayo sa kanya na matakot, dahil hindi naman malupit ang matanda, hindi ito sumisigaw, at hinding-hindi gumawa ng anumang bagay na labas sa hangganan. Sa katunayan, si Don Rodolfo ay isang lalaking napakametikuloso. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para ipagluto si Lyra ng mainit na lugaw at tinolang manok. Ang bawat pagkain ay maayos na inilalagay sa mesang katabi ng kanyang kama, ang maligamam na bimpo ay maayos na nakatupi, ang salabat ay nakahanda na, at ang dermos ay palaging nasa perpektong temperatura. Hindi siya nagtatanong kung nasasaktan ba si Lyra. Tahimik lang niyang inoobserbahan kung basa na ba ng pawis ang likod ng damit nito para agad na mapalitan ang mainit na tubig. Hindi siya nagtatanong kung nilalamig ba si Lyra, tahimik lang niyang inaayos ang heater at tinitingnan ang bawat bintana gabi-gabi na tila isang nakasanayan. At hindi rin siya pumapasok sa kwarto kapag nagpapasuso si Lyra, palagi siyang kumakatok ng 3 beses, naghihintay ng 5 segundo bago dahan-dahang iwangwang ang pinto at ipapasok lamang ang kamay para ilapag ang pagkain. Walang sinuman ang nakakaalam, walang sinuman ang nagsasalita, ang lahat ay lumilipas ng payapa sa isang kakaibang paraan. Ngunit ang tunay na kababalaghan ay nagsimula noong ika-4 na gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, nagulat si Lyra at nagising dahil sa marahang tunog ng pagbukas ng pinto. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng night lamp, may anino ng isang lalaki na tahimik na nakatayo, maingat na itinataas ang kumot hanggang sa dibdib ni Lyra, na parabang takot na lamigin siya. Bahagyan niyang iminulat ang kanyang mga mata, si Don Rodolfo iyon. Hawak niya ang bote ng gatas, walang emosyon ang mukha, at ang kanyang mga mata ay malalim, tila tumatagos sa katawan ni Lyra hindi nakatingin sa manugang na nakahiga, kundi sa isang anino mula sa malayong nakaraan. Tahimik na ipinikit ni Lyra ang kanyang mga mata, ayaw niyang magdulot ng anumang hindi pagkakaunawaan, ngunit mula sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Para siyang nabubuhay sa isang script na nangyari na sa iba, sa isang babaeng kamukha niya. At ang silid na ito, ang kamang ito, ay maaaring dati ng hinihigaan ng ibang babae, na naghintay, nagtiis, at pagkatapos ay naglaho na parang bula. Sa unang araw matapos manganak, dinala si Lyra sa 2 palapag na bahay sa labas ng Tagaytay, kung saan lumaki ang kanyang asawa, at kung saan din tinanggap ang isa pang bagong panganak na ina 7 taon na ang nakalipas. Iyon ay ang yumaong hipag niya, si Adira Fuentes. May mga bulong-bulungan siyang narinig tungkol kay Adira, na namatay daw ito dahil sa postpartum hemorrhage ilang sandali matapos manganak. Ngunit lahat ng iyon ay mga usapan lang ng matatanda, hindi kailanman ikinuwento ng malinaw at tapat. Para kay Lyra, isa lamang itong malungkot na kwentong natapos na sa isang lumang litrato sa altar. Hanggang sa siya mismo, isang bagong panganak na ina, ang inilagay sa mismong posisyon noon. Ang kwarto sa 2 palapag, katabi ng bintanang nakaharap sa silangan, ang kama na gawa sa lim, ang aparador na may 3 pinto, at ang kurtinang kulay krema. Lahat ay malinis, may amoy ng dahon ng ikmo at tanglad. Si Don Rodolfo mismo ang naghanda ng lahat. Ang pangalan niya ay Rodolfo. Isang 63 taong gulang na lalaki, matangkad at payat, na ang lakad ay tila hindi tumatapak sa lupa. Ang kanyang boses ay palaging kalmado, hindi mataas o mababa at laging may distansya. Nasarapan ka ba sa sabaw kaninang tanghali, Lyra? Tanong niya habang inilalagay ang tray ng pagkain sa mesa. Tumango si Lyra.
Medyo naiilang siya. Maraming beses na siyang nakasama sa bahay na ito tuwing may okasyon, pero hindi pa sila nag-iisa ng ganito. Hindi niya pa nakitang magluto ang biyenan, at lalong hindi niya pa ito nakitang maging sobrang maingat na pati ang oras ng pagpapasuso at pagpapalit niya ng napkin ay kinakalkula. Sabi ng nanay mo, may mga babaeng tumatagal ang pagdurugo dahil nakakalimutan magpalit sa tamang oras. Ang pag-iingat ay hindi kalabisan, sabi niya, na para bang ipinapaliwanag sa sarili. Ngumiti si Lyra, medyo nahihiya, pero tumango pa rin siya bilang pasasalamat. Sa ikalawang araw, mas maaga na siyang gumising kaysa kay Lyra. Ang maligamam na salabat ay laging nakalagay na sa tabi ng kama bago pa man siya magising. Ang gatas para sa sanggol ay nakatimpla na sa tamang temperatura at ang mga tuyong lampin ay nakahanda na. Inilagay pa niya ang isang maliit na supot ng bagong napkin sa ilalim ng reserbang unan. Naisip ni Lyra, marahil ganito rin niya inalagaan si Madam Aling noon. Ngunit napaisip din siya, sinabi ni Madam Aling na ayaw niyang may nakikialam sa pag-aalaga niya sa anak. Pagsapit ng ikatlong araw, habang natutulog si Lyra sa tanghali, nagulat siya sa pakiramdam na may nag-aayos ng kurtina. Pagmulat niya, nakita niya si Don Rodolfo na papalabas na ng silid, walang ingay. Umupo siya, medyo mabilis ang tibok ng puso. Lahat ng ginagawa ng matanda ay tama at makatwiran, ngunit ang problema ay masyado itong dekahon, na para bang hindi siya inaalagaan, kundi ginaganap muli ang isang script na nakahanda na hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ika-4 na araw, bumaba siya para kumuha ng tubig. Pagdaan niya sa lumang opisina ng kanyang yumaong bayaw, bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob ay may isang mesang kahoy, isang estante ng mga libro, at isang malaking larawan na nakataob sa pader. Hindi niya alam kung bakit, pero lumapit si Lyra at itinaob ang larawan. Isa itong wedding portrait. Nanigas ang kanyang mukha. Ang babae sa larawan ay si Adira Fuentes, ang yumaong hipag, at ang nakakakilabot, ang mukha nito ay halos kamukhang-kamukha ni Lyra. Tinitigan ni Lyra ang lumang litrato ng kasal. Ang babae ay nakasuot ng tradisyonal na puting damit pangkasal, bahagyang nakatagilid ang ulo, na may banayad ng ngiti. Hindi sila perpektong magkamukha, ngunit ang mga mata, ang tangos ng ilong, ang hugis ng bibig lahat ay may malaking pagkakahawig, sapat para manlamig ang kanyang buong katawan. Ibinalik niya ang larawan, ngunit nang paalis na sana siya, aksidenteng nahulog ng kanyang kamay ang isang maliit na bagay sa ilalim ng mesa. Isa itong hair clip na may perlas, luma na ngunit buo pa rin. Isang malabong alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Noong unang beses siyang ipinakilala sa pamilya ng kanyang asawa, si Don Rodolfo ay matagal na nakatitig sa kanya habang siya yumuyuko para magbigay galang. Akala niya noon ay humanga ito sa kanyang pagiging magalang. Ngayon, hindi na siya sigurado. Noong gabing iyon, habang balak ni Lyra na magtanong tungkol sa ilang bagay, kumilos si Don Rodolfo na parang walang nangyari. Nagsandok pa rin ito ng lugaw, kumuha ng maligamam na bimpo, at patuloy na nag-asikaso tulad ng mga nakaraang araw. Noong nabubuhay pa si Ate Adira, sinimulan niya. Ang kutsara sa kamay ng matanda ay huminto ng isang segundo lang, bago ito yumuko at nagpatuloy sa pagsandok na parang walang narinig. Inalagaan niyo rin po ba siya pagkatapos niyang manganak? Tumingin si Don Rodolfo, kalmado pa rin ang mga mata. Si Madam Aling kasi ay abala sa pag-aalaga kay Lola sa probinsya. Ang sagot ay halos kapareho ng sitwasyon niya ngayon, sa isang nakakatakot na paraan. Ngumiti si Lyra, hindi alam kung dapat bang gumaan ang loob o lalong kabahan. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Mga 3:00 ng madaling araw, nauhaw siya. Ayaw niyang magising ang mahimbing na natutulog na anak, kaya dahan-dahan siyang lumabas. Pagdaan niya sa hagdanan, nakita niya ang anino ni Don Rodolfo na nakatayo sa kusina, hindi nakabukas ang ilaw, tahimik lang na nakatingin sa pader, hawak ang isang dermos. Natigilan siya, hindi dahil nakatayo ito roon, kundi dahil napansin niyang ang damit na inihanda ni Madam Aling para sa kanya, ay kaparehong-kapareho ng suot ni Adira sa litrato ng kasal. Ang disenyo, ang kwelyo, pati ang kulay gatas. Tila ba ito ay isang muling pagsasadula ng lahat ng nangyari na? Kinabukasan, sinubukan ni Lyra na tawagan ang kanyang asawa, ngunit busy ang linya at hindi pa nababasa ang kanyang mga mensahe. Nasa isang mahabang kumperensya pa rin ito sa ibang bansa. Sinubukan naman niyang tawagan si Madam Aling. Sumagot ito, at nang marinig ang boses ni Lyra, sinabi lang, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa nakaraan, nandyan naman si Don Rodolfo para alagaan ka.
magpahinga ka na. Pinilit pa ni Lira na magtanong pero ibinaba na nito ang telepono. Tahimik siyang naupo sa kwarto. Sa labas ng bintana, tumatama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. At sa loob niya, may isang bagay na lumalaki hindi simpleng takot, kundi isang kakaibang kutob. Isang kutob na hindi niya mapangalanan, ngunit kasing linaw ng boses na bumubulong sa kanyang tainga, ikaw ang pangalawa, at maaaring ikaw na rin ang huli. Ika-5 araw, nagsimula si Lira na isulat ang lahat ng nangyayari, hindi na para suriin ang sarili, kundi para malaman kung ano ang totoo at ano ang nakakatakot na pag-uulit. Sa unang pahina ng kanyang kwaderno, isinulat niya, 5:40 ng umaga, sa labat na nakalagay sa kaliwang bahagi ng kama. 6:30 ng umaga, kumatok si Don Rodolfo ng 3 beses, binuksan ang pinto pagkatapos ng 5 segundo. 7 oras, ang maligamam na bimpo ay nakatupi ng 3 beses, nakapatong sa tray ng lugaw. 12 oras ng tanghali, tinolang manok na naman. 1:30, ang amoy ng pinakuluang dahon ng ikmo ay umaakyat mula sa unang palapag. Bawat araw na lumilipas, lahat ay pare-pareho, walang kahit anong pagbabago. Noong gabing iyon, lumabas si Lira sa balkonahe para isampay ang mga damit ng sanggol. Bigla siyang natigilan ng tumingin sa likod bahay. Isang maliit na sulok ang natatakpan ng mababang pader, kung saan may isang lumang balon na tinabunan na. Sa tabi nito ay isang puno ng chiko, puno ng mga tuyong dahon ng ilalim, ngunit may isang maliit at parisukat na bagay na sumisilip mula sa mga dahon. Kumulot ang noo niya at bumaba para tingnan. Isa itong peres ng puting tsinelas pambata, luma na ngunit bupa. Puno ng putik at sa isang talampakan ay malinaw pa ang pangalang Alana. Iyon ang pangalang narinig na niya noon, ang anak ng hipag niyang si Adira. Bumalik si Lira sa itaas, balak na labhan ang tsinelas, ngunit nang buksan niya ang aparador para kumuha ng sabon, natigilan siya. Sa loob, sa isang sulok, may isang telang maayos na nakatupi sa loob ng isang transparent na plastic bag. Hinila niya ito. Isa itong set ng damit para sa bagong silang na sanggol, may maliliit na disenyo, at isang lampin na may bordang "Mahal ka ni Mama, Alana." Nanikip ang kanyang dibdib. Dinala ni Lira ang lahat sa likod bahay. Sa ilalim ng puno ng chiko, nakahanap siya ng isang manipis na kahon na gawa sa kahoy, walang kandado, isang simpleng kahon lang. Sa loob nito ay ilang mga kupas na litrato. Isang litrato kung saan karga ni Adira ang isang sanggol, katabi si Don Rodolfo, parehong hindi nakangiti. Ang mga mata ni Adira ay blanko at pagod. Isa pang litrato ay nagpapakita ng mismong kama kung saan natutulog si Lira gabi-gabi. Sa larawan, may isang babaeng yakap ang isang bata, suot din ang puting bestida na may bulaklak na suot ni Lira noong mga nakaraang araw. Napaupo si Lira sa lupa, mahigpit na hawak ang gilid ng litrato. Lahat ay naulit ang kwarto, ang damit, ang schedule, ang pagkain, ang paraan ng paglakad ni Don Rodolfo, ang pagkatok sa pinto, pati na ang pagtupi ng bimpo. Ganoon din inalagaan ang kanyang hipag noon, at hindi niya alam kung ano ang naging katapusan nito. Pero isa lang ang malinaw niyang naaalala, si Baby Alana, ang anak ni Adira, ay hindi nabuhay ng matagal. Namatay ito sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi natulog si Lira ng gabing iyon. Yakap-yakap niya ang kanyang anak habang nakasandal sa ulunan ng kama, nakatitig sa pinto. 3:00 ng madaling araw, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Rodolfo, may hawak na bote ng gatas, hindi tumingin sa kanya, tahimik lang na inilapag ang bote sa mesa, at tumalikod na. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, nagsalita si Lira, "Naaalala niyo pa po kung saang banda gusto ni Ate Adira ilagay ang bote ng gatas, di ba?" Huminto ang matanda ng 1-2 segundo bago humarap at tumingin sa kanya, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 araw. Ang kanyang mga mata ay malalim, walang galit, walang pagkagulat. Mayroon lamang isang tingin na para bang alam niyang darating ang araw na ito. Matagal na nakatayo si Don Rodolfo sa pinto. Ang kamay na nakahawak sa doorknob ay nanigas sa ere, bago dahan-dahang bumagsak. Humarap siya at tahimik na umupo sa silya sa sulok ng kwarto. Ang gabi ay sobrang tahimik na ang tunog ng orasan ay parang kutsilyong humihiwa sa bawat segundo. "Ano nang tanong mo?" mahina niyang sabi, halos pabulong na ang boses. Umupo ng tuwid si Lira, hindi siya nanginginig pero ang kanyang dibdib ay sumisikip sa kaba. "Tinanong ko po kung naaalala niyo pa na gusto ni Ate Adira na sa kaliwa ng kama ilagay ang bote dahil kaliwete siya, samantalang ako ay kanan." Hindi tumingin sa kanya ang matanda, yumuko lang at tumitig sa sahig.
Kaya naaalala nyo rin nag-atubili si Lyra. Naaalala nyo rin na sinuot niya ang bestidang ito, at uminom din siya ng salaba tuwing umaga, at nilulutuan din ng tinola tuwing tanghali, di ba? Tumango ang matanda. Nagpatuloy siya, ang boses ay nanginginig sa galit. At nakahiga rin ako sa mismong kama kung saan siya nahiga, nagpapasuso sa parehong pwesto, at ginagamit ko pa ang mga gamit ni Baby Alana. Humigpit ang pagkuyom ng kamay ni Don Rodolfo, bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Patawad, sabi niya. 3 salita lang, pero sapat na para mabasag ang katahimikan. Tumayo si Lyra, ang boses ay pumiyok. Patawad para saan? Dahil inuulit niyo ang lahat o dahil sinusubukan niyong gawin akong kopya ng isang taong patay na? Tumingin ang matanda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra na basa ang kanyang mga mata. Hindi ko sinusubukang ulitin. Ayoko lang na matulad ang katapusan sa nangyari noon. Akala ko kung gagawin kong tama ang lahat, bawat hakbang, kung walang makakaligtaan, hindi na mauulit ang trahedya. Napatawa si Lyra ng mapait. Pero buhay ko ito, hindi ito isang rehearsal para sa inyo. Nanginig si Don Rodolfo, at sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatahimik kay Lyra. Hindi mo alam. 3 beses sinubukan ni Adira na magpakamatay. 1 beses, naglaslas siya. 1 beses, uminom ng sleeping pills. At 1 beses, tumayo siya sa balkonahe ng 2nd palapag na ito. Natigilan siya. Wala akong sinabihan. Kahit si Madam Aling, kahit ang asawa niya. Dahil akala ko kaya kong suluhin, na kung aalagaan ko lang siyang mabuti, kung mamahalin ko pa, malalagpasan niya. Pero namatay siya, namatay habang nagtitimpla ako ng gatas. Umatras si Lyra. Itinaas ng matanda ang kamay na tila may inaabot sa hangin. Alam kong hindi ko pinatay si Adira, pero hindi ko rin siya nailigtas. At nang dumating ka rito, kamukhang kamukha mo siya, tahimik din, matiisin, at sinungaling kahit pagod na pagod na. Natakot ako, sobrang takot. Ayokong mawalan ulit ng isa pa. Hindi makapagsalita si Lyra. Ang galit sa loob niya ay hindi nawala, ngunit hindi na rin ito kasing tindi ng dati. Lumapit siya at marahang sinabi, kung gusto niyo po talagang magprotekta, itigil niyo na ang pagbuhay sa nakaraan, dahil hindi ako si Ate Adira. Buhay pa ako. Hindi sumagot ang matanda, tumango lang. Ngunit nang bumalik si Lyra sa kama, nagkumot at pumikit, narinig niya itong bumulong ng napakahina. Pero abot ka pa kaya sa 11 araw? Kinabukasan, mas maagang gumising si Lyra. Hindi na siya naghintay ng salabat mula sa biyenan, at hindi na rin ininom ang pamilyar na sabaw. Sa kanyang isipan, ang huling sinabi nito kagabi ay paikot-ikot na parang isang aninong hindi nawawala. Pero abot ka pa kaya sa 11 araw? Ano ang ibig sabihin noon? Isang babala? Isang lumang multo? O isang katotohanang alam na niya mula pa sa simula? Tinignan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, ang maliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit na parabang pinipigilan siya sa nagbabadyang pagkasindak. Hinigpitan niya ang kanyang hawak. Hindi niya hahayaang may mangyari sa batang ito, at hindi niya rin hahayaang maulit sa kanya ang malagim na nakaraan ng ibang babae. Noong tanghaling iyon, hinalughob ni Lyra ang lumang aparador ng libro sa silid-dasalan, kung saan dating nakalagay ang mga gamit ni Adira. Isang maliit na kompartimento ang nakakandado. Kumuha siya ng hair clip at dahan-dahang sinungkit ang kandado, isang paraan na natutunan niya mula sa isang kaibigan noong nasa Mapa University pa sila. Isang mahinang C-click ang narinig. Sa loob ay may ilang lumang libro, isang panyong may bordang letrang E, at isang folder na nakabalot sa plastic. Sa unang pahina, malinaw na nakasulat, Forensic Examination Report, Adira Fuentes 1-22016. Halos hindi makahinga si Lyra. Ito ang death certificate ng kanyang hipag. Dapat ay nasa ospital o sa pulisya ito. Bakit nandito? Tiningnan niya ang huling pahina. Isang linyang nakasulat sa pulang tinta ang nagsasabi ng konklusyon, acute respiratory failure due to drug poisoning. Ngunit sa ilalim nito, may isang sulat kamay na tala gamit ang asul na tinta na walang selyo, level of tranquilizer exceeds therapeutic dose. Possibility of forced ingestion not ruled out. Nanginginig ang kamay ni Lyra. Ang talang iyon ay hindi formal kundi sulat kamay. May isang taong nasa loob ng sistema ang sumubok na mag-iwan ng palatandaan.
Tiningnan niya ang unang pahina para makita ang pangalan ng namamahalang examiner, Ea Elena Santos, Batangas City Forensic Center. Kinuhanan niya ng litrato ang dokumento at ibinalik sa dati. Sa pagkakataong ito, hindi na takot ang nararamdaman niya, kundi matinding galit. Noong hapon, nagkunwari siyang natutulog, bahagyang iniwang bukas ang pinto. Inilagay niya ang kanyang telepono na nakarecord sa ilalim ng unan. Eksaktong 2:45 ng hapon, may marahang yabag. Bumukas ang pinto at narinig ang paglapag ng tray ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang mahinang pagbuntong hininga ng isang lalaki at isang nakakakilabot na pangungusap ang umalingaw-ngaw. Kahit pabulong lang, huwag ka lang manlaban at magiging maayos ang lahat tulad ng dati. Iminulat ni Lyra ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang nakita. Nakasara na ang pinto. Binuksan niya ang telepono, tumatakbo pa rin ang audio recording. Ang boses ay kay Don Rodolfo. Noong gabing iyon, hindi bumaba si Lyra para maghapunan. Isinara niya ang pinto, isinuot ang earphones, at pinakinggan muli ang recording. Paulit-ulit, at sa bawat pakikinig, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at isang malamig na kaba ang gumagapang sa kanyang likod. Hindi lang ito sobrang pag-aalaga, hindi lang ito trauma mula sa nakaraan, may isang bagay kay Don Rodolfo na baluktot na sa isang nakakatakot na paraan, at iyon ang pumatay sa isang tao. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Kinabukasan, nagdahilan si Lyra na ipapatingin niya ang anak sa isang nutritionist para makalabas ng bahay. Hindi tumutol si Don Rodolfo, pinayuhan lang siyang sumakay ng ride-sharing service at huwag magpahatid sa hindi kakilala hanggang sa mismong gate. Ang payo ay tila nagpapakita ng pag-aalala, ngunit nanlamig ang likod ni Lyra. Sumakay siya ng taxi papuntang Batangas City Forensic Center, dala ang litrato ng report ni Adira. Ang pumirma, si Ea Elena Santos, ay lumipat na. Ngunit matapos humingi ng tulong sa isang kaibigan sa ospital, nakuha ni Lyra ang personal na numero nito. Umupo siya sa isang coffee shop sa tapat ng center, nanginginig ang kamay habang nagdadial. Hello. Isang medyo paos na boses ng babae. Magandang araw po, doktora. Ako po si Lyra. Tumatawag po ako tungkol sa isang forensic examination noong 2016 na. Ang pangalan po ay Adira Fuentes. Natahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, nanginginig ang boses ng babae. Sino ang nagbigay sa iyo ng numero ko? Ako po mismo ang naghanap. Pwede ko po ba kayong makausap ng 10 minuto? Ang pagkamatay po ng hipag ko ay may kinalaman din sa panganib na kinakaharap ko ngayon. Katahimikan. Isang C-click sa kabilang linya. Makalipas ang kalahating oras, nagkita sila sa isang maliit na parke sa likod ng isang residential area. Simpleng manamit si Ea Elena Santos, nakapusod ang buhok at suot pa rin ang lumang relo. Ipinakita ni Lyra ang litrato ng report, tiningnan niya ito at tumango. Naaalala ko ang kasong ito dahil isa ito sa mga bihirang pagkakataon na inutusan akong baguhin ang report. Tumawag ang ospital sa aming hepe at sinabing ayaw ng pamilya ng gulo, kaya pinatanggal nila ang tala tungkol sa dosage ng gamot. Pero iniwan niyo pa rin po ang sulat kamay. Napabuntong hininga siya. Dahil ang tingin ng babaeng iyon sa morgue ay hindi parang nagpakamatay, kundi parang itinulak sa bingit ng kamatayan. Hinigpitan ni Lyra ang kanyang hawak. Binantaan po ba kayo? Isang lalaki ang tumawag, hindi nagpakilala, at sinabing, kung babanggitin ko pa ang kasong iyon, ang mga litrato ng anak kong nag-aaral sa Singapore ay kakalat sa dark web. Hindi makapagsalita si Lyra. Bakit hindi po kayo nagsampa ng reklamo? Dahil may anak ako, at dahil naniniwala akong kung mananahimik ako, malilimutan din ang lahat. Pero ngayon, nakikita kong nagkamali ako. Bago umalis, inilagay ni Ea Elena Santos sa kamay ni Lyra ang isang maliit na BSc. Nandito ang orihinal na draft na isinulat ko bago ito baguhin. May mga litrato rin ng autopsy. Ang level ng tranquilizer sa dugo ng hipag mo ay 3 beses na mas mataas sa dosis na nakakapagpatulog. Imposibleng ininom niya yon ng kusa. Tinanggap ito ni Lyra, nagluluha ang mga mata. Salamat po. Huwag kang magpasalamat. Dahil kahit papaano, may isang taong hindi hahayaang mabaon ito sa limot muli. Noong gabing iyon, bumalik si Lyra. Pagpasok niya pa lang sa pinto, nakita niya si Don Rodolfo na nakaupo sa sala, hawak ang damit na isinampay niya kaninang umaga.
Tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. Saan ka galing? Ipinatingin ko ang bata. Bakit ka dumaan sa forensic center? Natigilan si Lyra. Wala siyang pinagsabihan, hindi niya ginamit ang kanyang sariling telepono pero alam pa rin ito. Ibig sabihin, mula pa sa simula, bawat galaw niya ay minamanmanan. Natigilan si Lyra sa tanong ng kanyang biyenan. Bakit ka dumaan sa forensic center? Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Tumango lang siya ng bahagya, itinago ang ithesi sa loob ng kanyang bag. Matagal siyang tinitigan ni Don Rodolfo, bago ito tumayo ng walang imik at dahan-dahang pumasok sa kanyang silid, hawak pa rin ang damit. Bumuntong hininga si Lyra, bumibilis ang tibok ng puso, ngunit pinilit na kumalma. Alam niyang mula ngayon, ang kanilang pagtutuos ay hindi na palihim. Kinabukasan, habang naghahanda si Lyra para magpasuso, nakita niyang nakahanda na ang gatas sa bote, nakalagay sa mesa sa tabi ng kuna tulad ng dati. Ngunit ang kakaiba, mas matapang ang amoy ng gatas. Nagbuhos siya ng kaunti sa isang baso, inamoy ng mabuti, may kakaiba. Isang medyo masangsang na amoy, parang amoy gamot. Puno ng pagdududa, hindi niya ito ipinainom sa sanggol, sa halip kumuha siya ng sample, inilagay sa isang ziplock bag, at itinago sa ref. Lihim siyang nag-text sa kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa isang food testing lab, may ipapadala akong sample ng gatas, pakitingnan kung may halo itong gamot. Pagsapit ng hapon, nagsimulang umiyak ang sanggol. Karaniwan, ilang minuto lang ng paghele ay natutulog na ito ulit. Ngunit ngayon, namumula ang mga mata nito, mainit ang katawan, at bahagyang nagsusuka. Nagmamadaling kinuha ni Lyra ang temperatura, 38.9 degrees Celsius. Balak niyang dalhin ang bata sa ospital, ngunit pagbaba niya, nakatayo na roon si Don Rodolfo, nakaharang sa paanan ng hagdan. May lagnat ba siya? Opo, dadalhin ko po sana sa doktor. Huwag na, simpleng lagnat lang yan. Magpapakulo ako ng mga dahon para bumaba ang lagnat. Umiling si Lyra. Hindi po, gusto kong ipa-blood test. Kumulot ang noo ng matanda, bumaba ang boses. Ano nang pinaghihinalaan mo? Nasasaktan ko ang sarili kong apo. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ang nagpabuntong hininga sa matanda. Yumuko ito at bahagyang tumawa. Kapareho mo ang nanay niya. Mapaghinala, matigas ang ulo, at ayaw ring padedehin si Alana sa bot kapag ako ang nagtimpla. Nanikip ang dibdib ni Lyra. Ano po ba ang itinimpla nyo? Kaunting tranquilizer, mababang dosis lang. Para makatulog ang ina, para hindi umiyak ang anak, para hindi na kailangang makarinig ng daing ang bahay na ito sa kalagitnaan ng gabi. Umatras si Lyra. Iyan ang dahilan kung bakit namatay si Ate Adira. Hindi sumagot ang matanda, sinabi lang, kung ininom lang sana niya ang buong baso ng salabat ng gabing iyon, siguro hindi na siya kinailangang kabitan ng oxygen. Binitbit ni Lyra ang anak at tumakbo palabas ng bahay, gulong-gulo ang isip. Ngunit pagbukas niya ng gate, isang lalaking nakauniporme ng security guard ang lumapit. Kayo po ba ang manugang ni Don Rodolfo? Bilin niya po sa akin na huwag magpalabas ng sinuman pagkalipas ng 7:00 ng gabi. Natigilan si Lyra. Ang hangin ay humahampas sa kanyang likuran, at ang bata sa kanyang mga bisig ay mahinang umuungol. Lumingon siya. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakatingin si Don Rodolfo, hindi kumukurap, hindi bumingiti, hindi umiiwas ng tingin, nakatayo lang na parabang alam niyang babalik siya. At tama siya. Bumalik si Lyra, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang para makatakas, kailangan niya ng isang tiyak na huling hakbang. Noong gabing iyon, gising siya buong magdamag at nagsimulang magsulat, kung mawawala kami ng anak ko, hanapin niyo sa kwarto sa ikalawang palapag. Ang salamin sa kaliwa ng kama ay may lihim na lagayan, naroon ang ebidensya ng pagkamatay ng aking hipag at posibleng pati na rin ang sa akin. Lyra, 7 araw. Kinaumagahan ng 8 araw, nag-vibrate ang telepono ni Lyra. Mensahe mula sa kaibigan niya sa testing lab, ang sample ng gatas ay positibo sa diazepam, isang central nervous system depressant na hindi angkop sa mga batang wala pang 6 na buwan. Sino ang nagtimpla nito? Paulit-ulit na binasa ni Lyra ang bawat salita, nanlalamig ang buong katawan. Diazepam, isang malakas na tranquilizer na kayang magpatulog ng matanda, at kayang magpahinto ng paghinga ng sanggol kung sobra ang dosis. Ang sanggol ay 11 araw pa lang. Hinigpitan niya ang hawak sa telepono, kinuha ang ESG na naglalaman ng file ni Adira,
at isinama ang printout ng resulta ng test. Handa na ang lahat. Kung kinakailangan, ipapadala niya ito sa media. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang makatakas sa bahay nang walang nakakaalam. Noong hapon, nagkunwari siyang normal. Binitbit niya ang anak para magpaaraw tulad ng dati, inubos ang lugaw, at mumiti ng kumustahin ng biyenan. Ngunit hindi na niya ipinainom sa sanggol ang gatas na tinimpla nito. Ang ginamit niya ay ang gatas na siya mismo ang nagtimpla, na maingat na itinago sa isang bote na may ibang kulay ng takip. Hindi nagtanong si Don Rodolfo, ngunit may nagbago sa kanyang mga mata, na para bang alam niya ang lahat, ngunit naghihintay lang. 8:00 gabi, nilock ni Lyra ang kwarto. Ngunit eksaktong 2:20 ng madaling araw, bumukas ang pinto. Walang katok, walang yabag, isang mahinang tiklik lang na parang may gumamit ng sariling susi. Pumasok si Don Rodolfo. Ang ilaw mula sa nightlamp ay tumama sa kanyang mukha malamig, pagod, at determinado. Nanatiling nakahiga si Lyra, nagkukunwaring tulog. Sa tabi niya, gumalaw ang anak pero hindi umiyak. Lumapit ang matanda, yumuko sa kuna, may hawak na bote ng gatas, hindi ang bote na tinimpla niya. Uminom ka na, Alana, bulong niya, ang boses ay garalgal, huwag ka nang umiyak mayong gabi. Pagod na rin ang nanay mo. Kamukha niya si Adira. Sobrang kamukha. Iminulat ni Lyra ang kanyang mga mata. Hindi na niya kaya. Ano nang gagawin niyo sa apo niyo? Natigilan ang matanda ng isang segundo bago tumingin ng diretsyo sa kanya. Wala, gusto ko lang siyang matulog ng mahimbing, hindi umiiyak, hindi iniiwan. Tumayo si Lyra, hinablot ang bote at ibinato sa sahig, basag. Ang amoy ng gamot ay sumingaw, matapang at hindi maipagkakaila. Inuulit niyo ang nangyari kay Ate Adira. Isa-isa niyo kaming pinapatay. Una siya, tapos ang anak niya, at ngayon naman ang apo niyo. Hindi nanlaban ang matanda, umupo lang, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko sila pinatay, pinanatili ko lang sila. Hindi ko makayanan ang pakiramdam na may isang babaeng umaalis sa bahay na ito at hindi na bumabalik. Walang bumabalik. Pero hindi ako si Ate Adira. Pero magkamukha kayo. Ang higa mo, ang pagkarga mo sa anak mo, pati ang pag-iyak mo, pareho. Sumigaw si Lyra. Ano nang gagawin niyo? Ikukulong niyo ako rito hanggang kailan? Hanggang sa mawalan ako ng malay, tapos pupunasan niyo ang mukha ko at sasabihin masyado siyang mahina. Natahimik ang matanda at bigla itong umiyak. Hindi isang hikbi, kundi iyak ng isang taong tuluyan nang nawalan ng kontrol. Umatras si Lyra, hawak ang anak, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang ang lalaking nasa harap niya ay hindi na isang ama, hindi na isang lolo. Isa siyang lumang trauma na nagkatawang tao. At siya, kung wala siyang gagawin, ang magiging susunod na alaalang itatago nito sa anumang paraan. Hindi na nag-atubili si Lyra. Nang umalis si Don Rodolfo sa silid, agad niyang nilock ang pinto, isinara ang kurtina, binuksan ang flashlight ng telepono, at nagsimulang mag-empake sa katahimikan. Tulog pa rin ang sanggol, paminsan-minsan ay umuungol, ang maliit na katawan ay ligtas sa loob ng lampin. Inilagay niya ang ilang mahahalagang gamit, mga dokumento, reserbang gatas, diaper, at isang bote ng maligambam na tubig. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang ESU na naglalaman ng forensic report, mga larawan mula sa autopsy, at ang audio recording ng pag-amin. Kung wala ito, lahat ng alam niya ay magiging salita lang na walang patunay. Binuksan niya ang kahon sa mesa kung saan niya itinago ang ESU sa loob ng isang lalagyan ng cream. Walang laman. Natigilan siya, nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Hinalughog niya ang ibang drawer, ang aparador, ang diaper bag, wala. Nawawala ang ESU. Huminga ng malalim si Lyra, pinilit na huwag magpanik. Tinignan niya ang kanyang telepono, naroon pa rin ang mga text message, at ang mga litrato ng resulta ng test. Ngunit mga kopya lang iyon. Kung kinuha ang ESU, ibig sabihin, may nagtatangkang burahin ang lahat ng bakas. Agad niyang naisip si Don Rodolfo. Pero kailan niya ito kinuha? Kagabi, nakalock ang pinto, at nandoon pa ang ESU. Ngayong gabi nang pumasok siya, nagising siya sa pagbukas ng pinto, pero hindi sapat ang oras para halughugin niya ang lahat. O baka hindi na niya kailangang maghalungkat. Alam na niya kung nasaan ito noon pa, ibig sabihin, mula pa sa simula ay minamanmanan na niya ang bawat detalye. Alam niyang magdududa siya, mag-imbestiga, at lalaban.
Binuksan niya ang isang API sa telepono na ginagamit para hanapin ang mga device sa bahay na dating in-install ng kanyang asawa. Isang berdeng tuldok ang lumitaw, ang device ay konektado sa VSA. Nasa attic ito. Dala ang kanyang anak, binalot sa kumot, dahan-dahang umalis si Lyra sa kwarto. Ang sahig na gawa sa kahoy ay bahagyang uminit. Ang attic ay dati nang nakalock, ngunit ngayon ay bahagyang bukas ang pinto. Pumasok siya, maalikabok ang lugar, malabo ang ilaw mula sa isang lumang fluorescent lamp. Sa gitna ng silid ay isang aparador na gawa sa kahoy na hindi gaanong nakakandado. Binuksan niya ito. Nasa loob ng isang maliit na kahon ang ifesi. Katabi nito ay isang bunton ng mga naningilaw na papel. Akmang kukunin niya ito nang may marinig siyang paghina sa likuran. Lumingon siya. Nakatayo roon si Don Rodolfo, ang ilaw ay tumatama sa kanyang maputlang mukha, walang galit, walang pagkagulat, bumuntong hininga lang. Aalis ka na ba talaga? Mas hinigpitan ni Lyra ang yakap sa anak, itinago ang ifeslu sa kanyang likuran. Paalisin niyo na po kami. Pangako, wala akong isusumbong, gusto ko lang dalhin ang anak ko sa ibang lugar. Wala nang hangin dito para mabuhay. Natahimik ang matanda, ang mga mata ay nagluluha ngunit walang pumapatak. Patawad, pero kung hahayaan kitang umalis, mawawala na naman sa akin ang lahat. Nagtiimbagang si Lyra. Kung pipigilan niyo ako, hindi lang kayo mawawalan, papatay kayo sa pangalawang pagkakataon. Lumipas ang isang segundo, lumakad ito palapit sa kanya. Umatras siya, ang likod ay tumama sa aparador, ang puso ay kumakabog. Huwag niyo po akong pilitin. Naipadala ko na ang impormasyon sa labas. Kung hindi ako tatawag pabalik bago mag-alas 7 ng umaga bukas, ilalabas nila ang lahat. Natigilan ang matanda, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, umalis ito. Naiwan si Lyra na tulala sa attic. Ang hangin mula sa bintana ay malamig. Hindi siya sigurado kung naniwala ba ito sa kanyang pananakot. Ngunit ngayon, hawak na niya muli ang ebidensya, at alam niyang ito na ang huling gabi niya sa bahay na yon. Kahit na kailangan niyang tumakas sa gitna ng gabi, kahit na kailangan niyang takbuhin ang dilim habang karga ang anak. Ika-9 na gabi, nag-set ng alarm si Lyra ng 4 oras ng umaga. Aalis siya bago mag-umaga, walang dalang marami, tanging mga ang ESD, telepono, at isang maliit na pag-asa. Sa labas ng gate na ito, mayroon pang buhay. Hindi na nagpakita si Don Rodolfo matapos ang kanilang paghaharap sa attic. Nakasara ang pinto ng kanyang silid. Ang bahay ay kakaibang tahimik, isang katahimikan na alam ni Lyra ay hindi kapayapaan, kundi isang bagyo na nag-ipon ng lakas. Inilagay niya ang anak sa isang baby carrier, isinukbit ang bag sa harap at dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang mahinang langit-ngit ang narinig. Tinawid niya ang pasilyo, bawat tibok ng puso ay tila isang paghigpit. Nang mahawakan na niya ang trangka ng gate, nag-vibrate ang kanyang telepono, nanginginig ang kamay. Isang hindi kilalang numero ang nasa screen, walang pangalan, walang area code, walang international symbol. Isang ghost number. Nag-alinlangan siya bago sagutin. Hello. Walang sumagot, tanging isang static na tunog at pagkatapos ay iyak ng isang sanggol. Mahina, mahaba, tila nanggagaling sa ilalim ng balon, tila galing sa malayong nakaraan. Hindi makahinga si Lyra. Sino to? Sino ka? Tanging iyak pa rin at isang napakalabo at malayong boses ng babae. Huwag mo siyang iwan dito. Umatras siya, ang puso ay naninikip na parabang narinig niya ang tawag ng isang patay. Ngunit sa sandali ng pagkasindak, isang ideya ang dumaan sa kanyang isipan na parang talim ng kutsilyo. Ang sanggol sa telepono, hindi niya anak. Ang boses ng babae ay hindi kay Adira. Kung ganoon, sino? Lumingon siya. Ang hangin ay malakas na pumapasok sa siwang ng gate. Nagsisimula ng magkaroon ng bahagyang liwanag sa labas, hudyat ng bukang liwayway. Muling nag-vibrate ang telepono. Isang bagong text message, kung aalis ka, buksan mo muna ang pinto ng kwarto numero 3 bago ka umalis. Ang kwarto numero 3 ay ang huling silid sa pasilyo na nakalock sa loob ng 9 na araw. Nagtanong siya noon, sabi ni Don Rodolfo ay bodega lang iyon. Pero sino ang nagte-text ngayon? Isang tao sa labas o isang taong dating nanirahan sa bahay na ito at hindi kailanman umalis? Bumalik si Lyra sa pasilyo. Nasa harap na niya ang pinto ng kwarto numero 3.
Kinuha niya ang isang master key mula sa kanyang bulsa at nanginginig na ipinasok sa susyan. Bumukas ang kandado. Itinulak niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng amag. Sa madilim na silid, may isang maliit na night lamp na nagbibigay liwanag sa isang lumang kuna sa gitna. Sa kuna ay may isang manika ng sanggol, nakabalot sa kumot, may sombrero, at ang kamay ay nakaunat na parang totoo. Sa pader ay may litrato ng isang sanggol na babae na may sulat kamay, Alana, 3 buwan at 2 araw. Lumapit si Lyra, akmang hahawakan ang manika, nang sa ilalim, sa isang drawer, may isang lumang notebook. Unang pahina, tala-arawan sa pag-aalaga kay Alana. Isinulat bawat araw para hindi magkamali tulad ng dati. Ang sulat kamay ay kay Don Rodolfo. Mabilis na binuklat ni Lyra ang mga pahina. Bawat araw ay detalyadong nakasulat ang oras ng pagpapakain, temperatura ng tubig, pagkain ng ina, at oras ng pag-iyak ng sanggol. Sa huling pahina, gamit ang pulang tinta, nanginginig na isinulat, ika-negatibo 10 araw. Umiyak ng husto ang bata, hindi na sumusunod ang ina. Tinaasan ko ang dosis, hindi na siya nagising. Binitawan ni Lyra ang notebook, nanlalamig ang mga kamay. Sa mesa ay may isang lumang telepono, kumikislap ang screen. May papasok na tawag. Ang tumatawag, Madam Aling ni Alana. Umatras si Lyra mula sa silid. Alam niyang nabuksan na niya ang huling pinto ng nakaraan. At kung mag-aatubili pa siya, malamang na ang kapalaran nilang mag-ina ay magtatapos tulad ng nasa talaarawan. Bukas ng gabi ang ika-negatibo 10 gabi. Kailangan niyang umalis o manatili magpakailanman. Lumabas si Lyra sa kwarto numero 3 na parang nakatakas mula sa isang malamig na libingan. Hindi na siya nanginginig, hindi na natataranta. Ang tanging natitira ay ang matalas na pag-iisip ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak sa lahat ng paraan. Alam niyang kung hindi siya alis ngayon, hindi na siya makakaalis kailanman. Madaling araw pa lang, mabilis na tinawid ni Lyra ang bakuran dala ang anak, isiniksik ang iheslyo at mga dokumento sa loob ng kumot. Binuksan niya ang gate. Sa pagkakataong ito, walang pumigil. Walang security guard, walang Don Rodolfo. Ang bahay ay tahimik sa kanyang likuran, parang isang higanteng natutulog o tahimik na naghahatid sa kanya. Sa huling pagkakataon, sumakay si Lyra ng sasakyan patungong Quezon City Post Office. Dala niya ang isang pakete na naglalaman ng mga kopya ng lahat ng dokumento, tala-arawan, litrato, resulta ng test, audio recording, at litrato ng kwarto numero 3. Ang tatanggap ay si Isay, ang kanyang matalik na kaibigan mula kolehiyo, na ngayon ay isang reporter sa isang malaking pahayagan. Siya ang nagsabi noon, bigyan mo lang ako ng ebidensya, gagawin ko itong isang bagay na hindi kayang basta na lang itapon ng sinuman. Ipinadala ni Lyra ang pakete sa pamamagitan ng express delivery, at nag-text kay Isay, na ipadala ko na, i-confirm mo kapag natanggap mo, kailangan ko ikaw para iligtas ang buhay ko. Walang sumagot. Nag-text siya ulit pero hindi pa rin delivered. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Tinawagan niya ito ng direkta. Agad siyang sumakay patungo sa opisina ng pahayagan. Paulit-ulit siyang nag-doorbell. Umiling ang gwardiya, naka-leave si Isay ng 2 araw, hindi namin makontak. Pinigilan ni Lyra ang pagpanik, tumawag sa numero ng kaibigan. Isang kasamahan ang tumingin sa logbook. Totoo, may meeting kami kahapon pero hindi siya dumating, naka-off ang telepono niya. Akala namin biglaan siyang nag-out of town. Umatras si Lyra, nanigas ang buong katawan. Bumalik siya sa isang pansamantalang tinutuluyan malapit sa ospital, yakap pa rin ang mahimbing na natutulog na anak, na ang kapayapaan ay nakakatakot. 2 tao na ang nawawala, si Adira at ngayon si Isay. Pareho silang pinagkakatiwalaan niya sa mga kritikal na sandali. Nag-vibrate ang telepono, hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya bago sagutin. Lyra. Boses ng babae, hindi si Isay, hindi pamilyar, pero alam ang pangalan niya. Sino to? Ako ang dating kaibigan ni Adira. Natigilan si Lyra. Adira? Ako ang huling taong tinext niya bago siya mamatay. Sinabi niya sa akin na kung may mangyari, hanapin ko raw ang batang isisilang 7 taon pagkatapos niya, nakamukha niya. Sa tingin ko, ikaw yon. Natahimik si Lyra. Hindi siya namatay dahil sa postpartum depression, kundi dahil may natuklasan siyang isang bagay na handang burahin ng iba para lang mawala siya. Ano yon?
Hindi ko masabi sa telepono pero kung gusto mong malaman, makipagkita ka sa akin bago matapos ang ika-negatibo 1-0 gabi. Saan? Isang sandaling katahimikan. San Isidro Cemetery, 9:00 ng gabi, sa puntod ni Adira. Nagtapos ang tawag. Napaupo si Lyra sa kama, nanginginig ang braso, ngunit matalas ang tingin. Sa unang pagkakataon, lahat ng tanong sa isip niya ay nag-iisang punto na lang ang tinutumbok. Maaari kayang ang pagkamatay ni Adira ay hindi isang personal na trahedya, kundi bahagi ng isang planong matagal ng umiral bago pa man dumating si Lyra. At kung ganoon, bakit siya? Pagsapit ng dilim, binalot ni Lyra ng maigi ang kanyang anak, isinukbit sa harap, at tumawag ng sasakyan papuntang San Isidro Cemetery, kung saan sila magkikita ng misteryosong babae. Pagbaba pa lang niya sa gate, nagsimulang umambon. Ang hangin ay humahampas sa mga lapida na nagbibigay ng kakaibang lamig. Itinaas ni Lyra ang kwelyo ng kanyang jacket, isang kamay ang nakahawak sa anak, at ang isa naman ay may hawak na flashlight mula sa telepono, habang tinatahak ang madilim na hanay ng mga puntod. Hinanap niya ang seksyon E7, kung saan nakaukit ang pangalang Adira Fuentes, 1-22-2016, ayon sa impormasyon sa urn na nakita niya noon. Ang puntod ay nasa dulo ng hanay, isang lumang lapida na gawa sa granite, puno ng lumot. Yumuko siya para punasan ito. Adira Fuentes, isinilang 1,972, pumanaw 2016 na. Ina ni Alana. Paalam. Napaupo si Lyra, naninikip ang dibdib. Bumulong siya, nandito na ako, patawad kung huli na. Isang malamig na hangin ang dumaan. Tumingin siya at nakita ang isang matandang babae na nakatayo ilang metro ang layo, may hawak na itim na payong, ang mukha ay natatakpan ng dilim. Lumapit si Lyra, nanginginig. Kayo po ba ang tumawag sa akin? Tumango ang babae. Ang boses ay paos. Ang pangalan ko ay Elena, matalik na kaibigan ni Adira mula pa noong college kami sa med school. 3 beses siyang nag-text sa akin, pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Hanggang sa makita ko ang balita tungkol sa iyo, alam kong hindi ko na kayang manahimik pa. Hindi makapagsalita si Lyra. Namatay siya dahil sa tranquilizer. May ebidensya ako. Pero may mali pa rin. Bakit takot ang lahat na banggitin ang pangalan niya? Bumuntong hininga ang babae. Dahil ang hipag mo ay hindi nagngangalang Adira Fuentes. Natigilan si Lyra. Ano? Ang tunay niyang pangalan ay Thalia Fuentes. Ang Adira ay pangalang ipinalit pagkamatay niya. Bakit? Dahil siya ang pangalawang asawa ng kuya ng asawa mo. Ang una ay namatay sa isang misteryosong aksidente. Pareho silang buntis, parehong nanganak sa kwartong iyon, at parehong nakatanggap ng espesyal na pag-aalaga. Natulala si Lyra. Ibig sabihin, 2 sila. Hindi lang 2. Ikinuwento niya sa akin, bago sa kanya, may isa pa, namatay bago pa man mabuo ang sanggol. Walang nagbabanggit, walang litrato, walang puntod. May inabot siyang isang papel kay Lyra. Isa itong litrato ng death certificate na may pangalang Adira, ngunit mali ang petsa ng kapanganakan, at ang pirma ng kamag-anak ay sulat kamay ni Don Rodolfo. Umatras si Lyra, sunod-sunod na pumasok sa isip niya ang mga nakakakilabot na imahe. Hindi si Adira ang unang biktima, at hindi rin siya ang nag-iisang pinalitan ng pangalan. At kung si Adira ay itinago ang tunay na pangalan, gaano pa karaming puntod sa sementeryong ito ang peke? Tumingin siya para magtanong pa, ngunit nakatalikod na ang babae. May iba pa po ba? Paano ako maliligtas? Sumagot ang babae habang papalayo, kung gusto mong mabuhay, huwag kang magtiwala sa mga buhay. Hanapin mo ang mensahe mula sa mga patay. At naglaho siya sa gitna ng ulan. Hindi na niya ito naabutan. Noong gabing iyon, bumalik si Lyra sa tinutuluyan, basang-basa at nanlalamig, tila naging bato ang katawan. Mahimbing na natutulog ang anak sa kanyang mga bisig, walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay sumagi sa isang katotohanang hindi para sa mga buhay. Binuksan niya ang kanyang telepono, isang bagong text mula sa isang hidden number. Kamukhang-kamukha mo siya, pero huwag kang masyadong gumaya, baka kailanganin na namang maglibing ng isa pang pekeng pangalan. Tanghali ng ika-negatibo 1-0 araw, bumalik si Lyra sa bahay. Hindi dahil pinilit, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil naintindihan na niya tanging sa pagbabalik at pagharap niya lamang mapuputol ang lubid na unti-unting sumasakal sa kanya at sa kanyang anak.
Ang bahay ay tila hindi nagbago, tahimik. Bahagyang bukas ang gate, hindi nakalock, walang asong tumatahol, walang tunog ng bentilador, walang tao, ngunit may amoy ng dahon ng ikmo sa hangin, isang amoy na mula pa noong unang araw niya ay hindi nawala. Pumasok si Lyra dala ang anak. Malamig ang sahig. Ang liwanag mula sa bintana ay pahilis na tumatama sa pasilyo. Nakasara ang pinto ng kwarto ni Don Rodolfo. Inilagay niya ang anak sa kuna sa sala, kinuha mula sa bag ang mga kopya ng dokumento, litrato ng talaarawan, ang peking death certificate, at ang notebook sa pag-aalaga kay Alana. Inayos niya ang lahat sa mesa. At kumatok siya ng 3 beses sa pinto ng matanda. Walang sumagot. Itinulak niya ang pinto. Nakaupo si Don Rodolfo sa gitna ng silid, nakatalikod ang upuan, ang mga kamay ay nasa hita, nakatingin sa bintana kung saan dumadaan ang huling sinag ng araw. Hindi siya lumingon. Bakit ka bumalik? Ang boses niya ay malalim at kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Pumasok si Lyra, bawat hakbang ay mabigat. Para tapusin na. Tapusin ang ano? Ang mga pagkamatay na may pinalitang pangalan, ang mga babaeng ginawang multo, ang mga batang hindi pa man nabubuhay ay tinawag ng iyakin. Ngumiti ng bahagya ang matanda, hindi lumingon. Nalaman mo na pala? Opo. At gusto kong marinig mismo sa inyo kung ilan na ang namatay sa bahay na ito. Ilang death certificate na ang pinirmahan nyo, ilan na ang tinawag na adira dahil lang kamukha nila. Bumuntong hininga siya. Hindi ko na matandaan. Pero hindi ko sila pinatay. Kung ganoon, sino? Sila mismo, sila ang naglaho, sila ang naging mahina, sila ang nagpahirap sa sarili nila dahil sa tinatawag na postpartum depression. Pinanatili ko lang ang mga iniwan nila, ang mga anak, ang kaayusan, ang ngiti. Basta't huwag lang silang manlaban. Mariing sinabi ni Lyra, para mabuhay na parang manika sa kwarto numero 3. Tulad ni Baby Alana. Hindi sumagot ang matanda, tumingin lang sa bintana. Ang kanyang mga mata ay malalim at tuyo, na para bang naubos na ang luha, maraming taon na ang nakalipas. Nawalan ako ng ina, ng asawa, ng manugang. Sa bawat pagkawala, iba't ibang uri ng katahimikan ang nararamdaman ko. Gusto ko lang panatilihin ang tunog sa bahay na ito. Kaya tinuruan ko silang huwag umiyak, huwag magsalita, huwag lumaban. Tumayo si Lyra sa harap niya, namumula ang mga mata. Pero hindi iyon pagpapanatili, pagbubura iyon. Isang minutong katahimikan, bago siya tumingala, at sa unang pagkakataon ay tinitigan siyang mabuti. Sa tingin mo ba, makakaligtas kayo ng anak mo pagkatapos ng gabing ito? Kumurap si Lyra. Hindi po para makaligtas, kundi para mabuhay ng totoo. Umatras siya, kinuha ang telepono, at nag-dial, nag-ring ang kabilang linya. Sino yan? Tanong ng matanda. Sumagot si Lyra, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang batas. Hindi ko kayo isinumbong dahil sa galit, kundi dahil may mga iba pang naghihintay na matawag sa tunay nilang pangalan. Lumabas siya. Ang sirena ng mga pulis ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Nanatiling nakaupo si Don Rodolfo, hindi tumakbo, hindi nanlaban. Na para bang alam niyang ang ika-negatibo, 1-0 araw na ito ang hangganan ng paulit-ulit na siklong matagal nang nangyayari. Tumalikod si Lyra, dala ang kanyang anak. Sa likuran niya, ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana at tumama sa mesa kung saan ang mga huling piraso ng katotohanan ay nabuo na. Kinabukasan, sumakay si Lyra ng pinakamaagang biyahe pauwi sa probinsya ng kanyang biyenan, kung saan pansamantalang nakatira si Madam Aling kasama ang na-stroke na lola. Hindi siya nagpasabi, hindi nag-text, hindi tumawag. Kailangan niyang tingnan ng diretsyo ang babaeng iyon, hindi sa telepono, hindi sa mga paligoy-ligoy na salita, kundi diretsyo sa mga mata. Ang maliit na bahay ay nasa gitna ng palayan, payapa sa isang kakaibang paraan. Nakaupo si Madam Aling sa beranda, masaya ang mukha, simpleng pambahay ang suot, at maayos na nakapusod ang buhok. Nang makita si Lyra, ngumiti ito. Bumalik ka nang hindi nagsasabi. Hindi bumiti si Lyra, ibinaba ang bag at tumingin ng diretsyo. Kailangan po nating mag-usap tungkol kay Ate Adira. At tungkol sa akin. Naglaho ang ngiti sa labi ni Madam Aling. Huminto ang kanyang kamay sa pag-aalis ng gulay. Anong meron? Alam kong kayo ang pumirma para ma-discharge ng maaga si Ate Adira, at kayo rin ang nag-utos na iuwi siya. Tumutol ang doktor pero binaliwala nyo. Ngayon, gusto kong malaman kung bakit.
Nanatiling nakaupo si Madam Aling, ngunit tumalas ang kanyang tingin. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi. Ngayon, kailangan kong marinig ang katotohanan. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Dahil kung mamatay ako, siya ang susunod na papalitan ng pangalan, tama po ba? Isang minutong katahimikan ang namayani, bago siya tumayo, nagpagpag ng kamay at pumasok sa loob. Sumunod si Lyra. Sa loob, binuksan niya ang isang aparador at kinuha ang isang lumang kahon. Ipinatong niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob ay litrato ng isang batang babae, ang tunay na ina ni Don Rodolfo. Ang mukha ay may pagkakahawig sa kanya, maganda ngunit malamig ang mga mata. Ito ang unang babaeng tumira sa bahay na yon. Biktima ng karahasan ng asawa, hinamak ng lipunan dahil hindi makapagbigay ng anak na lalaki. Minsan siyang uminom ng lason pero nabuhay. Mula noon, tinuruan niya ako, kung gusto mong mabuhay, huwag kang maging biktima, kung gusto mong magpatuloy, matuto kang ibaon ang bangkay ng iba sa katahimikan. Kinilabutan si Lyra. Tiningnan siya ni Madam Aling, ang mga mata ay hindi galit, hindi malamig, kundi mapanghamak. Akala mo ba ikaw ang unang nakaranas ng kawalang katarungan? Ilang babae na ang pumasok sa bahay na yon na umaasang mamahalin sila, pero sa bahay na yon, walang nagmamahal, mayroon lang mga papel na ginagampanan. Kung sino ang magaling umarte, siya ang nabubuhay. Nagtiimbagang si Lyra. Kaya alam nyo ang lahat. Namatay si Ate Adira, si Baby Alana, pati ang biyenan nyo noon, pero pinili nyong manahimik. Ibinalik niya ang kahon sa aparador, kalmado ang boses. Ang pananahimik ay buhay, ang pagsigaw ay kamatayan. Pinili kong mabuhay sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng mga patay. Nagbinibingihan ako habang ang manugang ko ay mamamatay na. Matagal siyang tinitigan nito bago mahinang nagsalita, hindi ako pumatay, hindi ko lang sila iniligtas. Tulad mo. Kung hindi ka tumakas noong araw na yon, malamang nakahiga ka na rin sa ilalim ng lapida. Natigilan si Lyra. Nagpatuloy ang matanda. Pero iba ka, marunong kang tumakbo, marunong kang lumaban. At marahil dahil doon, ikaw ang unang nakita kong dapat pang mabuhay. Lumabas si Lyra sa bahay, ang kalooban ay hindi gumaan, walang pagdiriwang, walang panalo. Dahil ang nakaharap niya ngayon ay hindi isang salarin, kundi isang ideolohiyang ipinasa mula sa isang henerasyon, patungo sa susunod na parang isang nakalalasong pamana. At marahil kung hindi ito titigil, isang araw, siya mismo ay magiging isang biyenan na tulad niya. Ngunit hindi, sisirain niya ito. Magsisimula sa mismong batang nasa kanyang mga bisig, ang unang henerasyon na hindi magdadala ng pekeng pangalan. Isang buwan matapos umalis si Lyra sa probinsya, opisyal na nagsimula ang unang pagdinig sa kaso ng bahay bilang 23. Tinawag ito ng publiko na paglilitis ng mga multong walang pangalan. Ipinatawag si Lyra bilang nagsasakdal, saksi, at ang tanging natitirang nakatira sa bahay na yon sa loob ng 10 araw na hindi napalitan ng isang lapida. Sa araw ng paglilitis, mahaba ang pila ng media sa labas ng korte, ngunit pinagbawalan silang kumuha ng video dahil ang kaso ay may kinalaman sa postpartum psychological issues, indirect murder, desecration of a corpse, at falsification of death certificates. Sa panig ng akusado, isa lang ang tao, si Don Rodolfo Fuentes. Wala si Madam Aling. Nagdahilan siyang may sakit at isang abogado ang kumatawan sa kanya, hindi siya kinasuhan. Ayon sa korte, kulang ang direktang ebidensya. Mag-isang nakaupo si Lyra habang karga ang anak, tahimik na nanonood mula sa likuran. Nang dalhin si Don Rodolfo, mabagal ang kanyang lakad, hindi tumitingin kahit kanino. Tila tumanda siya ng 10 taon, ngunit tumid pa rin ang likod at maayos ang damit. Na para bang hindi siya dumadalo sa isang paglilitis, kundi sa isang malungkot na seremonya. Inilahad ng taga-usig ang isang 27 pahinang akusasyon. Paulit-ulit na binanggit ang mga susing salita, paglikha ng isang mapilit na modelo ng pag-aalaga ayon sa isang nakatakdang pattern, na nagdudulot ng mental exhaustion sa biktima na humahantong sa kamatayan. Walang kutsilyo, walang mataas na dosis ng lason, ngunit mayroong tranquilizer, may paulit-ulit na kilos, may matigas na pag-uulit ng lumang modelo sa lahat ng mahihinang babae. Inilahad ang mga file ni Adira, ni Baby Alana, pati na ang talaarawan sa ika-negatibo 1-0 araw ng pag-aalaga. Kasama ang testimonya ni Lyra at ng iba pang saksi, humiling ang prosekusyon ng 12 taong pagkakakulong para sa kasong indirect murder dahil sa sistematikong pag-aalaga na nagdulot ng kamatayan.
Humingi ng mas magaan na sentensya ang abogado ng depensa dahil ang akusado ay may kasaysayan ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, hindi nagamot na depresyon, at walang intensyong pumatay. Hindi ipinagtanggol ni Don Rodolfo ang sarili. Tanging nang tanungin ng hukom kung may gusto siyang sabihin sa nagsakdal, lumingon siya at matagal na tinitigan si Lyra. Patawad, hindi dahil nagkamali ako, kundi dahil hinayaan kong mabuhay ang nakaraan sa bahay na yon at nadamay ka pa. Yumuko siya ng isang beses. Tiningnan siya ni Lyra nang hindi lumuluha. Dahil sa sandaling iyon, naintindihan na niya, hindi nagdudulot ng kasiyahan ang hustisya. Ito ay simpleng pagtigil sa tamang oras bago pa may isa na namang hindi makapagsabi ng kanyang huling salita. Nagtapos ang paglilitis. Lumabas si Lyra dala ang anak sa ilalim ng papalubog na araw. Wala siyang pakialam sa mga kamera, sa mga isusulat ng mga tao. Ang tanging dala niya ay ang init ng isang batang nabubuhay pa, bilang isang patunay, tapos na. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Akala mo tapos na. Buhay pa ako, at hindi lahat sa kanila ay hinahayaan kong mamatay. Hinigpitan ni Lyra ang hawak sa telepono. Sino pa ang nasa likod nito? Gaano karaming bata pa ang nakatanggap ng espesyal na pag-aalaga? Hindi sinagot ni Lyra ang mensahe, tahimik niyang kinopya ang numero at ipinadala sa isang kakilala sa cybersecurity para ipatrace. Pagkalipas ng 30 minuto, ang resulta ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang prepaid line ay nakarehistro sa peking dokumento, at ang signal ay nagmumula sa isang address sa labas ng lungsod, isang lumang bahay na dating pag-aari ni Madam Aling. Natahimik siya. Hindi si Don Rodolfo, hindi na siya. Si Madam Aling. Kinabukasan, ipinaalaga ni Lyra ang kanyang anak sa isang kaibigan at mag-isang sumakay papunta sa ibinigay na address. Isang lumang bahay na nasa isang eskinita malapit sa isang dating nursing home. Puno ng talahib ang labas, sarado ang mga pinto, walang bantay. Ngunit sa isang bulok na bintana ay may nakadikit na isang kupas na papel, bawal pumasok, imbakan ng gamit pampanganak. Kinilabutan si Lyra. Tumingin siya sa paligid, sinigurong walang sumusunod, at dahan-dahang itinulak ang pintong hindi nakalock. Madilim sa loob, may amoy ng amag, at matapang na amoy ng disinfectant at pinakulo ang ikmo. Binuksan niya ang flashlight ng telepono, dahan-dahang humakbang sa makapal na alikabok. Sa loob ay may 3 maliliit na silid, bawat isa ay may mababang kama, lumang kutson, isang aparador, at isang papel na nakadikit sa pader, oras ng pagkain, pag-inom ng salabat, pagtulog, pagmasahe, pagkuha ng blood pressure. Lahat ay kapareho ng modelong naranasan niya sa loob ng 10 araw sa bahay ng kanyang biyenan. Ngunit ang mas malala, sa isang sulok ay may isang bakal na kahon. Binuksan niya ito, sa loob ay mga photocopy ng mga folder na may sulat kamay na numero. Volume 1, Corazon de la Cruz, namatay 3 araw matapos manganak, dahilan, hemorrhage. Volume 2, Elena Reyes, namatay 5 araw matapos manganak, dahilan, postpartum infection. Volume 3, Volume 4, Volume 5. Walang record na opisyal. Walang selyo, walang pangalan ng ospital. Nakasulat lang, inalagaan sa bahay. Narating ni Lyra ang huling folder. Ang unang pahina ay walang pangalan, tanging isang simbolo, na 10. Sa loob ay litrato ng isang batang babae, pamilyar ang mukha, kulot ang buhok, matalas ang mga mata. Hinila niya ang litrato, tiningnan ang likod. Unang eksperimento, walang iniwang bakas. Tagumpay. Napaupo si Lyra, bumibilis ang tibok ng puso. Iyon ay litrato ni Madam Aling noong bata pa ito. Nagbuklat pa siya. May ultrasound, may litrato ng cesarean. Ngunit ang pangalan ng pasyente ay hindi Madam Aling, isang ibang pangalan na binura gamit ang correction fluid. Posible kayang siya mismo ay nagdala rin ng peking pangalan. At ang bahay na ito ay hindi lang libingan ng mga sikreto, kundi isang laboratorio ng mga sinanay na ina. Nagulat siya nang marinig ang pag-ingit ng pinto sa likuran. Lumingon siya, walang tao, ngunit sa mesa, isang lumang telepono ang umilaw, isang video ang handang i-play. Pinindot ni Lyra ang play. Sa screen, lumabas ang isang kuha mula sa hidden camera. Isang babae ang nakahiga sa kama. Isang kamay na may guwantes ang dahan-dahang kumuha ng sanggol mula sa kuna at may itinurok sa binti nito. Ang boses sa video ay malinaw na kay Madam Aling, mabagal. Kailangang turuan ng maaga, kung hindi, lalaki siyang marunong lumaban.
Hinigpitan ni Lyra ang hawak sa telepono. Alam niyang ang paglilitis ay simula pa lang, at sa ilalim nito ay isang mundong binuo sa pamamagitan ng pagsunod at ng mga bangkay na walang pangalan. Lumabas si Lyra sa lumang bahay dala ang mga folder. Madilim na. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa loob, ngunit para sa kanya, huminto ang oras mula nang makita niya ang imahe ni Madam Aling na may itinuturok sa binti ng isang sanggol. Hindi lang ito labag sa batas, hindi lang ito maling paraan ng pag-aalaga, ito ay isang sadya at sinasadyang pakikialam sa paglaki ng isang nilalang mula pa sa unang araw nito. Pabalik ng Quezon City si Lyra, mahigpit na hawak ang bagong ESA, na naglalaman ng video, mga litrato, mga dokumento, at ang lumang audio recording. Lahat ay hindi matututulang ebidensya. Ngunit ang tanong, kaya ba niyang ilabas ang mga ito? Noong gabing iyon, nakatanggap si Lyra ng text mula sa kaibigang nag-aalaga sa kanyang anak. Parang sumasakit ang tiyan ng anak mo, iyak ng iyak. Dadalhin ko sana sa doktor. Agad na tumawag si Lyra. Nagring, walang sumasagot. Tinawagan niya ulit, pangatlo, wala pa ring sumasagot. At isang text ang dumating. Manahimik ka, mabubuhay ang anak mo. Magsalita ka, mananahimik siya magpakailanman. Isang hidden number, hindi matrace, hindi ma-report sa pulis. Halos hindi makahinga si Lyra. Alam niya ngayon, bawat hakbang niya ay hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi nagbabanta rin sa hinaharap. Kinabukasan, nagmaneho siya para makipagkita kay Detective Emilio, ang tanging tao sa sistema ng batas na pinagkakatiwalaan pa niya. Ngunit pagdating niya sa headquarters, sinabihan siyang pansamantalang naka-leave si Emilio ng 1 linggo at nag-request ng transfer. Walang iniwang dahilan. Natigilan si Lyra. Sino nang pumalit sa kanya? Hindi pa malinaw. Ang kaso mo ay inilipat na rin sa ibang antas. Kailangan mo nang makipag-ugnayan sa Central Coordinating Office. Lumabas si Lyra sa silid, nanginginig ang mga kamay, wala nang kakampi sa sistema. Tinawagan niya muli ang kaibigan. Sa pagkakataong ito, may sumagot. Lyra. Ako to, okay na ang bata. Pero may isang matandang babae na pumunta rito, nagpakilalang tita mo raw. Hindi ko pinapasok pero nakita kong kinukuhanan niya ng litrato ang anak mo mula sa bintana. Nanigas si Lyra. Nag-report ka na ba sa pulis? Balak ko sana pero bigla siyang nawala. Ano ba nang pinasok mo? Hindi sumagot si Lyra, ibinaba lang ang telepono, nakatingin sa kawalan. Minamanmanan pa rin nila siya, may isang taong kumokontrol mula sa likod. Alam niyang sa pagkakataong ito, kung gusto niyang ilabas ang katotohanan, kailangan niyang maglaho. Isa lang ang paraan, ilagay ang lahat ng ebidensya sa internet, ipadala sa dose-dosenang pahayagan, forum, grupo ng kababaihan, umalis sa kanyang tinitirhan, magpalit ng pagkakakilanlan, at ipadala ang anak sa isang taong hindi nila akalain. Noong gabing iyon, isinulat niya ang huling linya sa kanyang talaarawan. Kung may makabasa nito, alamin niyo na hindi nawawala ang katotohanan, ipinapasa lang ito sa mga taong may lakas ng loob na magpatuloy. Ako ay magiging isang tagapagsalaysay na lang. Madaling araw, isang anonymous email na may kalakip na file na pinamagatang ang mga batang nalimutan ang ipinadala sa mahigit 50 address sa buong Pilipinas. Naglalaman ito ng mga litrato, dokumento, video, voice recording, at ang huling larawan. Isang sanggol na natutulog, katabi ang 3 linyang sulat kamay. Ang una ay tinawag sa maling pangalan, ang pangalawa ay hindi naabutan ang pangalan ng ina. Ang pangatlo ay natutong hindi magsalita. Kinabukasan, sabay-sabay na naglabas ng balita ang mga malalaking pahayagan, lumalabas ang mga lihim na dokumento tungkol sa illegal na network ng postpartum care, hinihinalang may sangkot na organisasyon. Mahigit 9 na babae ang nawala matapos manganak sa iisang lugar sa loob ng 10 taon. Pumasok ang mga pulis para imbestigahan ang mga peking death certificate. Ang mga video mula sa file ay kumalat sa social media. Nag-alab ang galit ng publiko. Nagpahayag ng suporta ang mga grupo ng ina, doktor, mamamahayag, at mga organisasyon. Marami ang nakakilala sa mga pangalan sa listahan bilang mga kamag-anak na narinig lang nila pero hindi nakilala. Sumabog na ang katotohanan. Ngunit kasama ng liwanag ay ang mga aninong nagsimulang gumalaw. Nagtatago si Lyra sa isang inuupahang kwarto sa labas ng Cebu. Nakasuot ng hoodie, may face mask, yakap ang anak, at hindi inaalis ang tingin sa laptop kung saan sinusubaybayan niya ang mga reaksyon online.
Nakita niya ang balita, ang mga bagong ebidensya. Nakita niya ang isang bahagi ng mapa na iniimbestigahan na. Akala niya, ito na ang tagumpay, hanggang sa nag-vibrate ang telepono, hidden number, iisang mensahe. Akala mo panalo ka na dahil nakuha mo ang simpatsya ng publiko. Hindi kita kailangang patayin, kailangan ko lang na mabuhay ka nang walang naniniwala sa'yo. Makalipas ang 1 minuto, na-lock ang kanyang personal na email. Na-freeze ang kanyang bank account, nawala ng internet access ang telepono, at lahat ng kanyang digital identity ay naglaho. Kasabay nito, sa mga online forum, nagsimulang lumabas ang mga kakaibang impormasyon. Ang nagpakalat ng balita ay may problema sa pag-isip, dumanas ng postpartum depression, at gumagawa ng kwento para maghiganti sa pamilya ng asawa. Isang post ang may kasamang litrato ni Lyra na umiiyak sa korte na may caption, "Mapagkakatiwalaan ba ang isang inang hindi makontrol ang emosyon?" Walang nakakaalam kung sino ang nagpakalat, walang source, walang basehan, ngunit bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa natitirang katinuan ng isang babae. Hindi umiyak si Lyra, hindi sumigaw. Alam niyang ito na ang huling atake, ang gawing baliw ang biktima. Tahimik siyang nag-empeke, gumamit ng bagong sign, at nagpadala ng isang mensahe sa kaibigan. "Kung mawala ako, huwag mo akong hanapin. Alagaan mo lang ang bata hanggang mag-5 taon at ibigay mo sa kanya ang 1-0 araw file, maiintindihan niya." Sa isang madilim na silid, niyakap ni Lyra ng mahigpit ang anak. Mahimbing itong natutulog, walang kamalay-malay na nasa gitna siya ng isang labanan ng mga taong ayaw malaman ng mga bata ang katotohanan tungkol sa kanilang mga ina. Binuksan niya ang voice recorder, "Ang pangalan ko ay Lyra. Kung may magtanong kung bakit ako naglaho, sabihin niyo sa kanila na hindi ako takot sa kamatayan. Takot lang akong mabuhay sa isang bansang ang pananahimik ay itinuturong paraan ng pagiging ina." 1 oras ang lumipas, nakuhanan ng security camera ang isang babaeng binitbit ang anak papalabas ng isang maliit na hotel malapit sa San Juanico Bridge. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanila, tanging isang sulat sa pader ng banyo, gamit ang pulang lipstick, "Tandaan niyo ang pangalan ko." Hindi dahil biktima ako, kundi dahil ako ang unang nagsabi ng hindi at nabuhay para pagbayaran ito. 5 taon ang lumipas, nasanay na ang mga tao na hindi na lumalabas ang pangalang Lyra sa mga balita. Isinara ang investigasyon, walang bagong nasentensyahan, walang umamin na may organisasyong nasa likod ng mga espesyal na pag-aalaga. Humupa ang isyu, nabura ng mga bagong balita ang galit. Tanging ilang mga lumang artikulo na lang ang natira sa mga forum ng kababaihan, tungkol sa isang inang naglakas loob na labanan ang katahimikan, ngunit walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o patay na. Isang umaga, sa mailbox ng isang malaking pahayagan, nakatanggap ang isang empleyado ng isang sulat na walang nagpadala. Sa loob ay isang tumpok ng papel na naninilaw na, ang sulat kamay ay tila sa isang bata. Pagbukas, ang unang pahina ay may nakasulat na malalaking letra, sulat mula sa isang batang hindi binigyan ng pekeng pangalan. Isinulat ito ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Kenji. "Ang pangalan ko po ay Kenji. Sabi ng nanay ko, kapag 5 taon na ako, dapat ko nang malaman ang salitang hindi. Hindi susunod kung ang utos ay magpapatahimik sa iba. Hindi yuyuko kung sasabihing bawal magtanong. Hindi magtatago ng sikreto kung ito ay magpapaiyak sa iba." Tinanong ko si mama kung bakit siya umiyak noong isinilang ako. Sabi niya, nakita raw niya ang mga mata ng mga taong wala na. Nakapaligid daw sila sa akin at hinihintay na matuto akong magsalita. Hindi siya nagkwento ng marami, pero binigyan niya ako ng isang kahon. Sa loob, may mga litrato, papel, at audio recording. Sabi niya, kung isang araw ay mawala siya, may karapatan akong pumili, manahimik o magsalita para sa kanya. Pinili kong magsalita dahil alam kong may pangalan ako, at ang pangalan ko ay hindi isang multo. Ipinasa ng pahayagan ang sulat sa mga otoridad. Muling nabuksan ang kaso, ngunit ngayon, hindi na si Lyra ang hinahanap nila. Hinahanap nila ang mga batang nawalan ng ina matapos isilang. Hinahanap nila ang mga babaeng inalagaan sa bahay at pagkatapos ay naglaho. Isang bagong investigasyon ang binuksan. Gamit ang isang panimula, ang sulat ng isang batang dating tinawag na target. Walang nakakatiyak kung buhay pa si Lyra. Ngunit ilang taon ang lumipas, sa isang international conference tungkol sa karapatan ng mga ina, isang foreign speaker ang nagsimula ng kanyang talumpati sa kwento ni Lyra. Sa dulo, ipinakita niya sa screen ang isang linya, "Hindi ako namatay.
Naglaho lang ako para hindi na mapalitan muli ang pangalan ko. Lady. Nagtapos ang kwento ngunit nanatili ang aral. Dahil marahil, ang nagpapatatanda sa isang ina ay hindi ang mga sinabi niya, kundi ang pagtuturo niya sa kanyang anak na tumanggi sa mali bago pa man ito matutong magsinungaling.